Kamusta mga manonood? Maligayang pagdating sa ang mga katunayan ng mapaniil na pag-uusig ng CCP sa mga Kristiyano. Ako si Joylyn. Mula nang humawak ng kapangyarihan sa mainland China, walang habas ng sinisikil ng masamang CCP ang relihiyosong paniniwala. Nagkikimkim ang CCP ng sukdulang pagkamuhi sa katotohanan at sa Diyos. Hindi lang nito walang piling inaaresto at inuusig ang mga Kristiyano, kundi nilalayon din nito na ganap na lipulin ang mga Kristiyano. Pagkatapos maaresto at madetene, maraming Kristiyano ang dumaranas ng malupit na pag-uusig at di makataong pagpapahirap sa kamay ng mga pulis ng CCP. Marahas na binubugbog ang ilan at nagiging baldado, hindi na kayang alagaan ang sarili nila. Pinahihirapan ang ilan hanggang sa bingit ng kamatayan, pinalalaya lang kapag nag-aagaw buhay na sila, at marami pang iba ang inuusig hanggang mamatay. Kahit pa nabalda ang mga Kristiyano dahil sa mga pambubugbog o pinalaya dahil sa kawalan ng ebidensya o makatapos ng sentensya nila, humaharap pa rin sila sa pagmamanman ng mga pulis at palagiang panliligalig. Kung makakita ang mga pulis ng anumang ebidensya laban sa kanila, nahaharap sila sa ikalawa o ikatlong pag-aresto at higit pang pag-uusig. Para makatakas sa palagiang banta ng pag-aresto at pag-uusig sa kamay ng CCP, maraming Kristiyano ang napipilitang iwanan ang mga pamilya nila, tumakas mula sa mga bayan nila at mamuhay ng nagtatago o tumakas pa nga kasama ang buong pamilya nila. Ang pamilya ni Shreyu, isang Kristiyano mula sa Yangzhou, lalawigan ng Jiangsu, ay isa lang sa hindi mabilang na mga Kristiyanong pamilya na tinutugis at inuusig ng CCP. Lampas alas 8 ng umaga noong Disyembre 19, 2012, inaresto ng mga pulis si Shreyu at ang tatay niya habang papunta sila sa isang pagtitipon. Habang iniinteroga, parehong marahas na binugbog ng mga pulis ang mag-ama. Sa kabila nito, matatag silang tumanggi na magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa iglesia at kalaunay ikinulong sa isang detention house para sa mga kriminal. Habang nakadetene, inutusan ng mga pulis ang mga bilanggo na bugbugin si Shreyu, kaya nabulag ang kaliwang mata niya. Sa ibang selda, ang tatay ni Shreyu ay nakaranas din ng malupit na pagpapahirap sa kamay ng mga pulis at ng leader ng selda at isinailalim sa matinding pagpapahirap. Patuloy na lumala ang kondisyon ng nabulag na kaliwang mata ni Shreyu at dumanas siya ng walang humpay na mataas na lagnat. Matindi ang pasakit na nadarama niya at dahil sa takot ng mga pulis na mapanagot, napilitan silang palayain ang mag-ama. Gayunpaman, hindi sila tinantanan ng mga pulis kahit pagkatapos silang palayain. Palagi nilang minamanmanan at nililigalig ang pamilya. Sinusubukang arestuhin ulit ang mga ito. Para maiwasang maaresto at mausig ulit, napilitan ang pamilyang tumakas mula sa bahay nila. Mula nang tumakas noong unang bahagi ng 2014, tinutugis na sila ng mga pulis sa loob ng buong 12 taon. Pagkatapos nilang maaresto noong Disyembre 19, 2012, anong uri ng di makataong pagpapahirap ang aktwal na dinanas ni Shreyu at ng tatay niya? At paano tinugis ng mga pulis ang pamilya sa loob ng 12 taong ito? Sa nakalipas na 12 taon, gaano karaming nakatagong pagdurusa ang tiniis ng pamilyang ito? Ngayon, pakinggan natin ang kwento nila. Si Shreyu, isang 37 anyos na lalaking ipinanganak noong 1989, ay nagsimulang dumalo sa mga pagtitipon kasama ang mga magulang niya sa edad na 16. Kapag umaalis ang mga magulang niya para gumawa ng tungkulin nila, pinapatuloy niya ang mga kapatid para sa mga pagtitipon sa bahay nila. Nasisiyahan siyang makisalamuha sa mga kapatid
at mahilig siyang tumulong sa mga tao. Noong Hunyo 2012, sa edad na 23, nagsimulang mangaral ng ebanghelyo si Xueyu. 那是2012年 Lampas alas 8 ng umaga noong Disyembre 11, 2012, 一起去聚会的途中， inaresto ako at ang tatay ko ng 6 na pulis habang papunta kami sa isang pagtitipon. 强行把我们带到了派 Sa pilitan nila kaming dinala sa istasyon ng pulisya 出所搜查。 at kinapkapan sa buong katawan. 我的手机和现金， Kinumpiska ng mga pulis ang lahat ng pera ko at ang cellphone ko. 随后我们 Dinala kami sa unit ng investigasyong kriminal ng lungsod 分开 at magkahiwalay na inintiroga. 刚到学 Pagdating namin, 2个警察 dinala ako ng 2 pulis sa isang silid at kinapkapan ulit ako. 搜身检查， Pagkatapos ay sapilitan nila akong pinaupo sa isang tiger bench. 把我的 Kinadena ang mga kamay at paa ko at mahigpit na itinali ang baywang ko sa bangko gamit ang isang sinturong balat. 一个警察 Lumapit agad ang isang pulis. Malupit akong sinampal sa mukha ng 4 o 5 beses at malakas akong sinipa sa dibdib ng 3 beses. 当时 Nakaramdam ako ng matinding sakit sa dibdib ko 气得喘， at halos hindi ako makahinga. 他一边提 Habang sinisipa ako, mabagsik siyang nagtanong, 谁闯 "Sino ang nangaral ng ebanghelyo sa iyo? 一起聚会的还有哪些？ Sino pang dumadalo sa mga pagtitipon ninyo? 你们的带领是？ Sino ang mga leader ninyo? 你要 Ayaw mo magsalita? Kahit mapatay ka pa sa bugbog, walang maglalakas loob na makialam." 另一个警察 Paulit-ulit din akong sinampal ng isa pang pulis. Sinabi nito, 知道为什么？ "Alam mo ba kung bakit ka namin inaresto? 就是因为你信， Dahil nananampalataya ka sa Diyos." 他们反复逼问， Paulit-ulit nila akong pinilit na sabihin kung sino ang mga leader namin. 他跟审讯了 Inabot ng mahigit 1 oras ang 1个 interogasyon, 小时 pero matatag akong tumanggi na magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa iglesia. 后来刑警 Pumasok ang kapitan ng brigada ng investigasyong kriminal at sumigaw, "Alam mo ba kung nasaan ka? 这屋里 Lahat ng instrumento ng pagpapahirap sa kwartong ito ay para sa mga bilanggong nasa death row. 皮带 Napakaraming sinturong balat na ang napatid namin sa pambubugbog ng mga tao rito. 你杀 Kung pumatay ka o nagnakaw, wala kaming pakialam. 你现身就行。 Pero hindi ka talaga pwedeng manampalataya sa Diyos. Kung hindi ka magsasalita, papatayin ka namin sa bugbog. At kahit mapatay ka pa namin sa bugbog, hindi kami mananagot." 说完，他一 Pagkasabi niyon, sinabunutan niya ako at sinampal niya ako sa mukha ng 5 o 6 na beses na parang baliw. Sa lakas ng pangbubugbog sa akin, ay nagdilim ang paningin ko 脸火辣辣。 at ang hapdi-hapdi ng mukha ko. 警察 Nang makitang matatag akong tumangging magsabi ng kahit ano, 就换了一种 nag-iba ng taktika ang mga 向 pulis. 我说， Sinusubukang linlangin ako sa pagsasabing palalayain nila ako agad kung magsasalita lang ako. 我知道这是他们 Alam kong panlalansi nila ito 相信 para pilitin akong ipagkanulo ang mga kapatid ko at ipagkanulo ang Diyos, 就没有 kaya binaliwala ko sila. 审讯期间， Habang iniintiroga, 警察的对话中， nalaman ko mula sa mga sinabi ng mga pulis sa isa't isa 警方 na isa pala itong koordinadong malawakang operasyon ng pag-aresto ng mga pulis sa Yangzhou 当天被 at mahigit 30 Kristyano ang dinala sa estasyon ng pulisya na iyon noong araw na iyon. 接下来 Patuloy akong inintiroga ng mga pulis hanggang lampas alas 10 ng gabing iyon. 持续到当晚的10点， Nang walang napala, kinuhanan nila ako ng mugshot, isinailalim sa physical exam 拍照体 at ipinadala sa isang detention house para sa mga kriminal. 到了看守所 Pagdating sa 后 detention house, 我被带进 dinala ako sa isang selda. Sinabihan ng isang gwardyang may apelidong Chan ang mga bilanggo, 今天 "Gabi na ngayon, wag muna ninyo siyang gulpihin. Maghintay kayo hanggang bukas." 这是一个 Nang sandaling iyon, 犯人， tinanong ako ng isang bilanggong nagangalang Wang Chang na nagpakilalang leader ng selda kung bakit ako dinala roon. 我说因为 Sinabi kong dahil nananampalataya ako sa Diyos. 他一听 Pagkarinig nito, 删了， agad niya akong malupit na sinampal ng ilang beses at sinabing, 今天不给你 "Hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, 收拾。 pero bukas, humanda ka sa akin." 随后 Pagkatapos, 继续行追踪， sapilitan nila akong binuhusan ng malamig na tubig. 当时正是冬天， Taglamig noon, kaya nasa 5 o 6 na degree lang ang temperatura sa loob 还下着 at umuulan pa ng nyebe sa labas.
Buong araw akong walang kain at giniginaw at nagugutom ako. Kahit ganito ang sitwasyon, sapilitan pa rin akong binuhusan ng mga bilanggo ng malamig na tubig, kaya nanginig ang buong katawan ko. Kinabukasan, dinala ako ng mga pulis para interogahin, pero tumanggi pa rin akong magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa iglesia. Habang nanananghalian, inutusan ako ng leader ng selda na si Wang Chang na lampasuhin ang sahig. Nang makitang kumakain ang lahat sa silid, sinabi ko, napakaraming tao at kumakain ang lahat, maglalampaso na lang ako mamaya. Pagkarinig nito, bumulyaw siya. Anong sabi mo? Halika rito at tumayo ka ng hindi gumagalaw. Tapos sumugod siya at malakas niya akong sinampal sa mukha ng ilang beses. Automatiko akong umiwas pagilid. Sa sobrang galit, bumulyaw siya. Ang lakas ng loob mong umiwas. Halika rito at tumayo ka ng tuwid. Pagkasabi niyon, malakas niyang sinuntok ang kaliwang mata ko. Nakaramdam ako ng matinding sakit na parang tinutusok ang kaliwang mata ko. At pagkatapos ay naramdaman kong may tumutulos sa mukha ko. Pinunasan ko ito at nakita kong may dugo ang kamay ko. Agad akong natakot. Tinakpan ko ang mata ko at sinabing kailangan kong magpatingin sa doktor. Binaliwala ako ni Wang Chang at nagbanta. Pinayagan na kami ng gwardyang si Chan na gulpihin ka. Subukan mo lang sabihing sinapa kita. Lagot ka talaga. Hindi ka kailanman makakakuha ng anumang medikal na paggamot. Gagamitan ka namin ng magkadugtong na posas at kadena. Gagawin naming isang impyerno ang buhay mo at pahihirapan ka namin hanggang sa mamatay ka. Saka ko lang naunawaan kung anong ibig sabihin ng gwardyang si Chen sa gulpihin ako. Ibig sabihin nito ay hahayaan niya ang mga bilanggo sa selda na bugbugin at pahirapan ako. May 2 surveillance camera sa selda. Kitang-kita ng mga pulis sa monitoring room na binubugbog ni Wang Chang si Shreyu. Pero nagbulag-bulagan sila at hinayaan nila itong mangyari. Hinihikayat at kinukonsinti ng mga pulis. Walang habas na nakapambubugbog at nakapagpapahirap ang mga leader ng selda at mga bilanggo sa mga nananampalataya sa Diyos. Maaari nilang patayin sa bugbog ang mga mananampalataya nang hindi sila nananagot. Sa sumunod na 2 araw, sobrang namaga, sumakit, at naimpeksyon ang kaliwang mata ko. Patuloy na tumutulo ang likido sa mukha ko. Patuloy ko itong pinupunasan ng tissue na laging nababahira ng dugo. At nagkaroon din ako ng mataas na lagnat. Paulit-ulit kong hiniling kay Guardia Chen na dalhin ako sa ospital para magpatingin sa doktor, pero ganap niya akong binaliwala. Noong Disyembre 23, pumunta ang gwardyang si Chen sa selda. Nang makita ang sobrang maga kong mata, kaswal lang niyang sinabing, "Wala iyan. Hindi naman iyan makakapigil sa pagtatrabaho mo." Pagkarinig ito, galit na galit ako. Sa isip-isip ko, ang mata kong ito ay binugbog ng ganito ni Wang Chang na malinaw na utos mo. Hindi ka lang tumangging ipagamot ako, kundi patuloy mo pa akong pinipilit na magtrabaho. Napaka mapaminsala mo. Noong 2 araw na iyon, gumapang sa ulo ko ang matinding sakit na parang tumutusok sa kaliwang mata ko. Kaya pakiramdam ko ay sasabog ito. Hindi nawala ang mataas na lagnat ko at nanghina ang buong katawan ko. Gusto ko talagang magpahinga. Pero sa araw, ang lahat ng bilanggo ay kailangang umupo sa higaan sa selda at magpakintab ng tin foil. Palaging maingay sa kwarto. Wala akong magawa kundi mamaluktot sa isang sulok. Tinitiis ito hanggang sa sumapit ang gabi para makahigaman lang ako ng sandali. Dahil hindi ako ginamot at hindi nakapagpapahinga ng maayos, palala ng palala ang maga at sakit sa kaliwang mata ko. Pagsapit ng Disyembre 25, nang punasan ko ang dugo sa kaliwang mata ko, nakita kong may halo itong puting nana. Takot na takot ako. Nag-aalalang kung magtatagal pa ito, baka mabulag ako.
我就再次要求 Kaya iginiit ko ulit na magpatingin sa doktor. 陈管就这 Saka lang ako pinayagan ni Guardia Chen na masuri ng isang doktor. 医生检查 Pagkatapos ng 后说 pagsusuri, sinabi ng doktor na masyadong maluba ang pinsala sa mata ko para magamot nila 必须 at na kailangan akong dalhin sa isang ospital para ipagamot. 随后陈管就 Saka lang ako dinala ni Guardia Chen sa ospital ng lungsod. 去医院时 Habang papunta sa ospital, 戴上了手套， nakaposas ako at inieskorta ng 4 na pulis. 到了医院 Pagkatapos akong suriin sa ospital, sinabi ng doktor 眼底 na may matinding pagdurugo sa likod ng mata ko at halos bulag na ang kaliwang mata ko. Sinabi niya 治疗可 na kung hindi ito magagamot, 导致右眼也是， baka mabulag din ang kanang mata ko, 必须马上。 kaya kailangan kong ma-ospital para maswiruhan. 但陈管 Pero 就 ganap na mapagsawalang bahala si Guardia Chen. Sinabi nito, 没事儿， ayos lang 不 siya, 需要在医 hindi 院， na kailangan. 我们呢 May gamot kami sa detention house. 随后就把我 Pagkatapos ay binalik niya ako sa detention house. 带回到看守 Pero 所， pagbalik namin, 陈管就去 hindi ako binigyan ng gwardyang si Chen ng anumang swero. 一想到 Nang maisip ko ang sinabi ng doktor, 我心里就 nagdusa ng gusto ang isipan ko. 我的左眼一 Wala nang pag-asa ang kaliwang mata ko. 要是 Kaya 右 kung 眼 may 再出 mangyari sa kanang mata 现 ko, 问题，我以后就 hindi 是 na ako makakakita kailanman. 到时候 Ni hindi ko na mababasa ang mga salita ng Diyos. 我就觉得特别 Napakasakit nitong isipin. 到了12月的 Pagsapit ng Disyembre 26, 我的 kumikirot sa hindi matiis na sakit ang mata ko at ang buong ulo ko. 受不了，一直高 Walang humpay ang mataas na lagnat ko at sobrang hina ko na hindi man lang ako makabangon mula sa kama. 陈管就 Sa takot na mapanagot kung may mangyari sa akin, 担责任， sa wakas ay inutusan ng gwardyang si Chen ang doktor na bigyan ako ng 3 swero. 之后就 Pagkatapos na yon, tuluyan na naman niya akong binaliwala. 后来我 Kalaunan, 思想陈管就 paulit-ulit akong humingi sa gwardyang si Chen ng gamot sa pamamaga. 给我， Saka lang nila ako binigyan ng 2 o 3 tableta kada araw. 尽管我身体 Kahit na sobrang hina ko at nahihirapan ako kahit sa paglalakad lang, 管教还要求我 inobliga pa rin ako ng mga gwardya na lumabas araw-araw para mag-ehersisyo. 他们根本 Wala silang pakialam kung mabuhay man ako o mamatay. 实在太 Talagang napakamapaminsala nila. 2013年 Noong Enero 4, 2013, 我的眼 medyo umayos na ang pinsala sa mata ko. 这是陈 Agad-agad akong pinilit ng gwardyang si Chen na ipagpatuloy ang pagpapakintab ng tinfoil. Sinabi pa niya, 你眼 magaling na ang mata mo. Mas mukhang maayos na ito kaysa dati. 听到这话， Galit na galit ako nang marinig ko ito. 我的眼 Nabulag na ang isang mata ko at kinukutya mo pa rin ako. Ngayong medyo maayos na ang mata ko, pinipilit mo naman akong magpakintab ng tinfoil. 你简直就是 Isa ka talagang diablo. 因为磨细胞 Dahil sobrang nakakairita ang alikabok mula sa pagpapakintab ng tinfoil, 成为了一天， sumakit na naman ang mata ko matapos lang ang isang araw ng pagpapakintab. 而且我心 Isa pa, matinding trabaho ang pagpapakintab ng tinfoil at nakakaubos ng lakas. 但每顿饭 Pero binibigyan lang nila kami ng isang manto kada oras ng pagkain, na walang anumang ibang kasama. 我根本吃不 Hindi ako nabusog kahit kailan. 夜里有时候 Sa gabi, 我还得 minsan ay kailangan ko pang magbantay hanggang alas 3 o alas 4 ng madaling 我 araw. 的身体本来就被折磨的 Sobrang nanghina na ang katawan ko dahil sa pagpapahirap 家吃不消了， at hindi ko na talaga ito kaya. 但这些警察根本 Pero 不 walang 管 pakialam ang mga pulis sa kondisyon ko 还强迫我 at pinilit akong patuloy na magtrabaho. 我只能忍 Wala 受 akong magawa kundi tiisin ang sakit sa mata ko 硬 at 撑着 pilitin ang sarili kong magpakintab ng tinfoil. 到2013 Pagsapit ng Enero 10, 2013, 因为连续 matapos 几天 magpakintab ng tinfoil sa loob ng ilang magkakasunod na araw, 自己和 pinalala ng walang tigil na iritasyon mula sa alikabok at ng matinding trabaho ang kondisyon ng kaliwang mata ko. 不仅 Hindi lang ito sobrang maga at masakit, kundi panapanahon din itong naglalabas ng puting nana at nagpatuloy ang mataas na lagnat ko. 我被折磨得 Napakasakit ng pagdurusa 身体 at araw-araw na lumalala ang kalusugan ko.
Sa takot na mapanagot kung may mangyari sa akin, pinalaya ako ng gwardyang si Chan. Bago ako umalis, pinagbantaan niya ako. Paglaya mo, bawal mong sabihin kahit kanino ang nangyari dito. Kung hindi, aarestuhin ka namin ulit. Sa ikalawang araw niya sa detention house, binugbog ng mga bilanggo ang 23 anyos na Kristiyanong si Xueyu sa utos ng mga pulis ng CCP, kaya nabulag ang kaliwang mata niya. Dumanas din ang tatay niya ng di makataong pagpapahirap pagkatapos maaresto. Susunod, pakinggan natin ang tatay ni Xueyu. Noong umaga ng Desyembre 11, 2012, pagkatapos madala sa estasyon ng pulisya kaming mag-ama, magkahiwalay kaming ininteroga. Dinala ako ng 2 pulis sa isang silid ng interogasyon. Pagkapasok, sapilitan nila akong pinaluhod. Diniinan ng isang masamang pulis ang likod ko, habang sinabunutan naman ako ng isa pa, at malupit niya akong sinampal sa mukha ng 7 o 8 beses. Pagkatapos ay malakas niyang tinapakan ang mga daliri ng paa ko. Halos hindi ko na matiis ang sakit, pero ayaw tumigil ng masasamang pulis. Tinanggal nila ang sinturong balat ko at walang awa itong ipinalo sa likod at ulo ko. Hindi nagtagal, namaga at kumirot sa sobrang sakit ang ulo ko at ang hapdi-hapdi rin ang likod ko. Pagkatapos ng pambubugbog, dinala ako ng mga pulis sa ibang silid para ipagpatuloy ang interogasyon. Paulit-ulit na iginigiit. Gaano ka nakatagal na nananampalataya sa Diyos? Sino ang nangaral ng ebanghelyo sa iyo? Sino ang mga leader ng iglesia mo? Saan sila nakatira? Inabot ng mahigit kalahating oras ang interogasyon. Nang makitang wala silang napapala, sapilitan akong kinuhaan ng mga pulis ng dugo para sa pagsusuri at dinala ako sa detention house para sa mga kriminal ng lungsod bandang 8:00 ng gabing iyon. Bandang 8:00 ng umaga noong Desyembre 20, pumunta ang gwardyang si Chen sa selda para sa isang regular na inspeksyon. Nang tawagin niya ang pangalan ko, lumapit siya sa mismong harapan ko at malupit niya akong sinampal sa mukha ng ilang beses. Tapos malakas niyang pinalo ang likod ko gamit ang isang gomang batuta. At malupit na iginiit, "Mabuti pang itigil mo na ang pananampalataya sa Diyos." Medyo nahilo ako sa pambubugbog at ang hapdi-hapdi ng mukha at likod ko. Pagkatapos na yon, sinimulan akong pilitin ng gwardyang si Chen na magpakintab ng tinfoil araw-araw. Naglalabas ng napakaraming matapang na alikabok at nakakairitang usok ang pagpapakintab ng tinfoil. Nabalitaan ko sa mga bilanggong matagal nang nakakulong na ang matagalang paglanghap nito ay nagdudulot ng ubo, pagkahilo at paninikip ng dibdib at maaari pang makapinsala sa respiratory system. Binigyan ako ng leader ng selda ng kota araw-araw. Sa unang araw pa lang, inutusan na niya akong magpakintab ng 300 piraso. Dahil wala pa akong karanasan noong una at hindi ko matapos ang kota ko, kinadinahan ng mga gwardya ang mga bukong-bukong ko at hindi ako pinayagang umupo. Kinailangan ko magpakintab habang nakaluhod. Sumakit ang mga bukong-bukong ko dahil sa pagbaon ng mga kadena rito. At matapos lumuhod ng ganoon katagal, hindi na rin ito nakayanan ng mga tuhod ko. Pero kailangan ko na lang magtiimbagang at tiisin ito. Sa huli, hindi ko pa rin natapos ang kota ko. Kaya ibinaba nila ang pantalon ko at malakas na hinampas ang puwet ko gamit ang sapatos na may gomang swelas. Noong panahong iyon, 3 beses akong binugbog sa kabuuan dahil sa pagkabigong matapos ang kota ko. Tuwing pagkatapos kong mabugbog, napakasakit nito kaya hindi man lang ako makaupo. Sa gabi, kahit ang pagpihit ay nakakagising sa akin dahil sa sakit. Kalaunan, dahil patuloy akong nabibigong maabot ang kota ko sa pagpapakintab ng tinfoil,
Pinilit ako ng gwardyang si Chen na magsuot ng mga kadena sa loob ng 10 araw. Sa loob ng 10 araw na iyon, kinailangan kong magsuot ng mga kadena araw-araw habang nagtatrabaho at natutulog. Kapag naglalampaso ng sahig, nakaluhod lang ako. Namaga at sumakit ang mga bukong-bukong ko dahil sa mga kadena at nasugatan at nagdugo ang balat ko. Hindi lang iyon, kundi pinwersa rin ako ng mga bilanggo na maligo gamit ang malamig na tubig. Kung tatanggi ako, tatapakan nila ang mga paa ko at papaluin ang ulo ko. Kapag naglalakad ako, sinasadya nilang tapakan ang bakal at tanikalan ng mga kadena ko na nagdudulot ng matinding sakit na parang tumutusok sa mga bukong-bukong ko. Pinwersa rin ako ng leader ng selda at ng mga bilanggo na kabisaduhin ang mga patakaran sa kulungan. Kapag nagkamali ako, sisipain nila ako. Noong panahong iyon, araw-araw akong namumuhay sa takot at pasakit. Dumaranas ng walang katapusang pagdurusa. Isang umaga, pumunta ang gwardyang si Chen sa selda at sinabi sa akin, ayaw magbagong buhay ng maayos ng anak mo. Nasugatan pa niya ang sariling mata habang gumagawa ng kaunting trabaho. Kaya napagastos ako ng 300 yuan sa ospital. Sinisi niya pa ang anak ko dahil sa palaging paggawa ng gulo. Pagkarinig ko nito, alam na alam kong partikular na pinahihirapan ng mga pulis ng CCP ang mga nananampalataya sa Diyos at tiyak na may kinalaman sila sa pinsala ng anak ko. Wala akong ideya kung gaano kalala ang pinsala sa mata ng anak ko at sobrang nag-alala ako. Pero sa malademonyong kulungang iyon, wala akong magawa kundi mag-alala. Wala akong magawa tungkol dito. Noong Enero 10, 2013, pinalaya ako ng mga pulis. Nakita kong nabulag ang kaliwang mata ng anak ko dahil sa pambubugbog nila. At pinahirapan siya hanggang sa hindi na siya makilala. Nang makita ang kalunos-lulos niyang kalagayan, napagtanto ko sa wakas na pinalaya lang kami ng mga pulis dahil sa takot na mapanagot. Nawalan ng isang mata si Xueyu sa ganoon kabatang edad. Paano na ang kinabukasan niya? Nang maisip ko ito, napuno ng pasakit at pagkamuhi ang puso ko. Napaka mapaminsala ng mga pulis ng CCP. Talagang isa silang grupo ng mga dyablo. Mula nang arestuhin at idetine si Xueyu at ang tatay niya ng mga pulis ng CCP, namuhay sa palagi ang pag-aalala ang pamilya nila. Araw-araw na nag-alala ang nanay ni Xueyu para sa kaligtasan ng mag-ama niya. Tinitiis ang matinding pagdurusa sa puso niya. Nang marinig ko ang balitang inaresto si Xueyu at ang tatay niya, nataranta ako. 23 anyos lang si Xueyu. Hindi siya masyadong naghihirap sa paglaki. Lalong hindi siya nakaranas ng pambubugbog. Namumuhi ang mga pulis ng CCP sa mga mananampalataya sa Diyos. Kapag nahuli nila ang mga ito, pinahihirapan nila ang mga ito hanggang sa bingit ng kamatayan. Tiyak na papahirapan nila si Xueyu. Makakayanan kaya niya iyon? Paano kung mabalda siya o mapatay? Ano ang gagawin namin? Noong mga araw na iyon, halos hindi ako makakain o makatulog. Tuwing naiisip ko na pinahihirapan silang dalawa, sobrang sumasakit ang puso ko at hindi ko mapigilang umiyak. Nang palayain sila, medyo napanatag na rin sa wakas ang balis akong puso. Pero nang makita ko ang anak ko, natulala talaga ako. Lumubog na ang kaliwang mata niya. Wala na ang mismong globo nito. Isang ganap na malusog na batang nabalda dahil sa pagpapahirap ng mga pulis ng CCP. Nang ganoon-ganoon na lang. Napuno ako ng pasakit at pagkamuhi.
Kalaunan, sinabi sa akin ng anak ko na inutusan ng mga pulis sa detention house ang mga bilanggo na bugbugin siya, kaya nabulag ang kaliwang mata niya. Pinagbantaan pa nila siya. Sinasabing hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Kailangan niyang sabihin na naaksidente siya. Kung hindi, ay kukulong nila siya ulit. Napakalupit talaga ng mga pulis ng CCP. Noong panahong iyon, palagi ako nasasaktan at naghihinagpis dahil sa pagkawala ng kaliwang mata ng anak ko. Kalaunan, sinabi sa akin ni Xueyu na dahil hindi agad nagamot ang nabulag niyang kaliwang mata, naapektuhan din ang isa pa niyang mata. Lalo akong nag-alala dahil dito. Kung may mangyari sa kanang mata niya sa hinaharap, paano siya mabubuhay sa natitirang bahagi ng buhay niya? 回家后， Pag-uwi ko, 我的左眼 kumikirot pa rin sa hindi matiis na sakit ang kaliwang mata ko 还留一些。 at panapanahong lumalabas ang puting nana. 我在家 2 吃 buwan akong uminom ng gamot sa bahay bago unti-unting nawala ang maga. 以前性格 Dati ay napakapalakaibigan ko 也喜欢， at mahilig akong makisalamuha sa mga tao. 可自从左眼被打下， Pero matapos mabulag ang kaliwang mata ko dahil sa pambubugbog, 我越来越不愿意， unti-unti na akong nawala ng ganang makipagkita kahit kanino 也尽量避免 at pilit kong iniiwasang tumingin sa salamin. 左眼彻底， Dahil tuluyan ang nawala ang kaliwang mata ko 右眼 at naapektuhan din ang kanang mata ko, 视力 malaki ang inihina ng paningin ko 需要戴 at kailangan ko nang magsalamin para makakita ng malinaw. 我爸妈 Madalas na palihim na lumuluha ang mga magulang ko nang makita akong nasira ng ganito sa kamay ng mga pulis ng CCP. 我妈还跟我说， Sinabi pa sa akin ng nanay ko, 只要能让你的左眼重见光明， kusa kong ibibigay sa iyo ang sarili kong mata kung may babalik lang nito ang paningin ng kaliwang mata mo. 听他这么说， Nadurog ang puso ko nang marinig ko iyon. 每次看到自己 Tuwing nakikita ko ang nabalda kong kaliwang mata, 我就会不由得 hindi ko 想起 mapigilang maalala ang malawakang pag-arestong iyon. 被抓的弟兄姊妹， Lahat ng inarestong kapatid ay dumanas ng pagpapahirap sa kamay ng mga pulis. 其中一个 Halos pinatay sa bugbog si Brother Lee na nagpatuloy ng mga mananampalataya para sa mga pagtitipon. 那次抓捕， Nagdulot sa amin ng napakatinding pinsala ang pag-arestong iyon. 这让我 Pero 看清 nakatulong din ito para malinaw kong makita 中共警察 na sadyang hindi itinuturing ng mga pulis ng CCP na tao ang mga nananampalataya sa Diyos. 他们就是一伙 Isa silang grupo ng masasamang demonyo. Kahit na nakalaya na si Xueyu at ang tatay niya, hindi pa rin sila tinantanan ng mga pulis. Isinailalim nila ang mga ito sa matagalang pagmamanman at panliligalig. Madalas na sumusulpot sa bahay nila para interogahin sila kung saan sila nagpunta at kung nananampalataya pa rin sila sa Diyos. Nag-aabang pa nga ang mga ito malapit sa bahay nila at sumusunod sa kanila. Sinusubukang gamitin sila para makaaresto ng mas maraming Kristiyano. Paulit-ulit na tumawag at nagbanta sa kanila ang mga pulis, nagbababala na kung magpapatuloy sila sa pananampalataya sa Diyos, aarestuhin sila ulit. Inutusan din sila ng mga ito na regular na mag-ulat sa istasyon ng pulisya. Dahil dito, mahabang panahon na natatakot at nasisikil ang pamilya ni Xueyu. Para maiwasang maaresto at mausig ulit ng CCP, wala silang nagawa kundi iwanan ang bahay nila at magtago. 我们离开家后， Pagkaalis namin ng bahay, 警察一直 nabalitaan naming lagi kaming hinahanap ng mga pulis. 还经常去 Madalas silang pumunta sa nayon para interogahin ang mga kamag-anak namin kung saan kami nagpunta. 我丈夫 At nag-ikot-ikot sila dala ang litrato ng asawa ko. Nagtatanong kung nasaan kami. 我们虽然 Kahit nakaalis na kami ng bahay, 心里啊， hindi pa rin kami mapanatag. 就怕被警察 Takot na takot kaming matuklasan at maaresto ng mga pulis. 一旦有个啥异 Sa kaunting sinyalis pa lang na may kakaiba, 请搬家。 kailangan na naming lumipat agad. 一天晚上 Isang gabi, 刚睡下， kakahiga pa lang namin nang marinig namin ang mga pulis na malakas na kumakatok sa pinto sa labas. 我和丈夫儿子 Mabilis kaming tumakbo ng asawa at anak ko papalabas sa likod bahay. 刚
Pagkatakbo pa lang namin papunta sa taniman ng pitch sa labas, 几个警察， hinarangan ng ilang pulis ang pinto sa likod. 幸亏天 Buti na lang, madilim noon, 桃园张 at nang tumingin sila sa taniman, 发现我们， hindi nila kami nakita. 我们这才 Muntika na kaming hindi makatakas. 警察没有抓 Nang hindi kami mahuli, inisa-isang halugugin ng mga pulis ang mga kalapit na bahay. 同时呢， Kasabay nito, 他们还 nagpaikot-ikot sila sa pagmamaneho. 附近的人， Sinusubukang harangin kami sa mga kalsada. Hindi kami naglakas loob na dumaan sa mga pangunahing kalsada, kaya kinailangan naming magtago sa mga bukid. 每当 Tuwing may paparating na sasakyan ng pulis, dumadapa kami sa bukid. Hindi naglalakas loob na gumalaw, 等警车开 at saka lang kami nagpapatuloy sa pagtakbo kapag nakalayo na ito. 最后 Sa wakas, 躲开 naiwasan namin ang mga pulis at nalusutan ng mga kamera, 逃到 at tumakas kami papunta sa bahay ng isang sister. 姊妹就冒着 Sinuong niya ang panganib na maaresto para patuluyin kami. 后来听说，警察 Kalaunan, 在租住的 narinig kong naglagay ang mga pulis ng mga impormante malapit sa bahay na nirentahan namin, 路口， at nagpwesto sila ng mga tao para magbantay sa mga sangandaan at ilalim ng tulay. 我们回去拿东西。 Umaasang maaaresto kami pagbalik namin para kunin ang mga gamit namin. 他们持续盯 Nagbantay sila ng mahigit isang buwan pero hindi nila kami nahuli, kaya binuwasan nila ang bilang ng mga bantay. 减少了盯守人员， Pero may mga tao pa ring lihim na nagmamanman sa paligid. 观察。 Nagtatanong sa mga tao kung bumalik ba kami sa inuupahang bahay. 为了躲避警 Para maiwasan ng mga pulis, 我们只好 palipat-lipat 改找 kami. 其他地方。 umuupa ng mga bahay para pagtaguan. 2017 Noong 2017, 2017年的6 Hunyo noon, 我从弟兄 nabalitaan ko sa mga kapatid na 警察已经 naglabas ang mga pulis ng wanted notice para sa akin. 这让我 Dahil dito, 提心吊胆， kinakabahan ako buong araw. 平时都不敢随 Hindi ako naglakas loob na basta-bastang buksan ang pinto, ni hindi rin ako naglakas loob na gumawa ng masyadong malakas na ingay sa bahay. 生怕被人发现举报。 Takot na matuklasan at may ulat sa mga pulis. 就连晚上睡觉， Kahit kapag natutulog sa gabi, 常常惊醒。 madalas akong nagigising ng pabalikwas. 处于紧张 Palagi akong tensyonado at ninenervyos, na labis na nakakapagpadusa. 从2014 Napakaraming taon nang lumipas mula nang tumakas kami mula sa bahay namin noong 2014. 警察一 Pero sadyang hindi kami tinatantanan ng mga pulis. 记得2023年的 Naaalala ko ang isang araw noong Setyembre 2023. 悄悄到一个亲戚 Palihim akong pumunta sa bahay ng isang kamag-anak na lalaki para kunin ang isang bagay. Sinabi sa akin ng kamag-anak ko 亲戚家拿 na ilang araw pa lang ang nakararaan, 告诉我 may mga pumunta mula sa estasyon ng pulisya na nagtatanong 刚来 kung nasaan ang pamilya namin. 行踪， Paulit-ulit niya akong binigyan ng babala na dapat ako mag-ingat 要小心。 at hindi kailanman dapat mahuli. 这些年， Sa paglipas ng mga taong ito, 岁的奶奶 nananabik na ang lola ko 我们能回 na nasa edad 80 na umuwi kami para bisitahin siya. 他想念我们的时候， Kapag naiisip niya kami, 头掉眼泪， madalas siyang palihim na lumuluha 也突然烧 at nagsabi pa nga siya sa mga tao na magparating ng mensahe. 想再见我。 Sinasabing gusto niya kaming makita ng kahit isang beses pa. 但因为警察 Pero dahil sa matagalang pagtugis ng mga 我们 pulis, 始终不敢回家。 hindi kami naglakas loob na umuwi para bisitahin siya. 后来， Kalaunan, 就连我姥爷去 hindi man lang nakita ng nanay ko ang lolo ko sa huling pagkakataon bago ito pumanaw. 在这12年的逃亡生涯中， Sa loob ng 12 taong ito ng pagtakas, 提心 namuhay kami sa palagiang pagkatakot, 的日子， nagtatago sa iba't ibang lugar. 不安稳的就 Wala pa kaming naging kahit isang gabi ng payapang tulog. 因为 Hindi kami naglakas loob na magtrabaho o magnegosyo 我们不敢， dahil takot na takot kaming malantad ang mga pagkakakilanlan namin at maaresto kami. 没有了 Dahil walang pinagkakakitaan, 生活变得特 naging napakahirap ng buhay 受 at labis kaming nagdusa. 在开始 Sa unang 3 taon, 年里头 magkakasama kaming 4 na tumatakas. 一起逃亡的。自 Pero 从 pagkatapos ng Hunyo 2017, nang malaman naming naglabas ang mga pulis ng wanted notice para kay Shweyu,
Kinailangan namin maghiwalay para maiwasang maaresto ng sabay-sabay ang buong pamilya. Isinama ko ang anak kong babae at isinama ng asawa ko si Xueyu at tumakas kami sa magkaibang direksyon. Mula noon, hindi pa kami nakikita-kitang muli at wala kaming balita sa isa't isa. Nagdusa kami ng labis sa loob ng mga taong ito at natikman namin ang sukdulang pait ng pag-uusig ng masasamang demonyo. Kasabay nito, malinaw naming nakita na ang diwa ng CCP ay diwa ng isang masamang dyablo. Ang mga pulis ng CCP ay literal na masasamang demonyo na bumaba sa lupa. Talagang namumuhi kami sa CCP at lubos kaming namumuhi sa mga pulis ng CCP, sa masasamang demonyong iyon. Mas lalo lang nitong pinatibay ang tunay na pananalig namin sa Diyos. Gaano man kahirap ang mga sitwasyon, hindi kami kailanman susuko sa pananampalataya sa Diyos. Susunod kami sa makapangyarihang Diyos hanggang sa pinakadulo. Kahit pausigin kami ng CCP hanggang mamatay, hinding-hindi namin pagsisisihan ang pananampalataya sa Diyos. Hanggang sa araw na ito, patuloy na nagtatago ang pamilya ni Xueyu. Sa China, napakaraming Kristiyanong pamilya na tulad ng kay Xueyu ang naaresto at inuusig ng CCP dahil sa pananampalataya sa Diyos, at mas marami pang di mabilang na Kristiyano ang pinaghahanap ng CCP o napilitang tumakas. Ayon sa hindi kumpletong estadistika, sa pagitan lang ng 2014 at 2018, may kabuuang mahigit 500,000 Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa iba't ibang lalawigan ang napilitang tumakas mula sa kanilang mga tahanan. Sa likod ng mga numerong ito ay mga pamilyang sapilitang pinaghiwalay at hindi pa rin muling nagkakasama. Patuloy pa rin silang nahihirapang manatiling buhay habang nagtatago hanggang ngayon. Tinitiis ang mga paghihirap at pasakit na halos hindi maisip ng mundong nasa labas. Ang mas nakakadurog pa ng puso ay hindi pa rin alam kung nasaan ang ilang Kristiyano at hindi tiyak kung buhay pa sila o patay na. Ito ang totoong realidad para sa mga Kristiyano sa ilalim ng pamumuno ng CCP. Talagang karimari-marim ang di makataong pag-uusig ng CCP sa mga Kristiyano. Puno na ng pagkamuhi ang puso ng mga Kristiyano para sa CCP, ang masamang diablong ito. Sa partikular, ang mga pulis na kumikilos sa utos ng CCP ay nawalan na ng lahat ng konsensya at gumawa ng hindi mabilang na kasamaan laban sa mga Kristiyano, umaani ng walang hanggang pagkamuhi. Bawat pagkakasala ay may salarin at bawat utang ay may nangutang. Para maunawaan ng lahat kung sino talaga ang mga nang-aabuso sa likod ng pag-uusig sa mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, inilalabas namin ngayon ang isang listahan ng mga tipikal na halimbawa ng mga pinakalihim na mapanira at mapaminsalang masamang pulis na nang-uusig sa mga Kristiyano sa lalawigan ng Jiangsu, China. Si Wang Lika ay isang dating miyembro ng Jiangsu Provincial Party Standing Committee at naglingkod bilang kalihim ng Provincial Political and Legal Affairs Commission mula Setyembre 2017 hanggang Enero 2021. Si Liu Jianyang ay naging miyembro ng Jiangsu Provincial Party Standing Committee at kalihim ng Provincial Political and Legal Affairs Commission noong Disyembre 2022 at kalaunan ay itinalaga sa ibang tungkulin bilang pinuno ng kagawaran ng organisasyon. Si Liao Guang ay miyembro ng Jiangsu Provincial Party Standing Committee, kalihim ng Provincial Political and Legal Affairs Commission at pangulo ng Provincial Law Society. Mula Mayo 2022 hanggang Mayo 2025, naglingkod siya bilang miyembro ng Party Leadership Group at vice-gobernador ng Jiangsu Provincial People's Government, kalihim ng partido, direktor at inspector general ng Kagawaran ng Pampublikong Seguridad ng Lalawigan at deputy secretary ng Provincial Political and Legal Affairs Commission.
Si Hu Binshan ay miyembro ng Party Leadership Group at vice-gobernador ng Jiangsu Provincial People's Government. Naglilingkod din siya bilang direktor, kalihim ng partido at Inspector General ng Kagawaran ng Pampublikong Seguridad ng Lalawigan, Deputy Secretary ng Provincial Political and Legal Affairs Commission at kinatawan sa 14th Jiangsu Provincial People's Congress. Noong Hulyo 2024, naglingkod siya bilang miyembro ng komite ng partido ng Ministeryo ng Pampublikong Seguridad at Assistant Minister, pati na rin kalihim ng partido at direktor ng 19th Bureau at kalihim ng partido at direktor ng General Office. Sina Wang Lika, Liu Jiangyang, Li Yaoguang at Hu Binshan ay mga tapat na alipores ng CCP, ang ateistang masamang partidong ito sa Jiangsu. Ibinibigay nila ang lahat ng makakaya nila bilang mga tagapanguna sa pag-uusig ng CCP sa relihiyosong paniniwala. Sa mga nakalipas na taon, sa ilalim ng pamumuno nila, naglunsad ang lalawigan ng Jiangsu ng serye ng mga koordinadong malawakang operasyon ng pag-aresto laban sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Dahil tumanggi silang magbigay ng impormasyon tungkol sa iglesia o pumirma sa tatlong mga pahayag, ang mga inarestong Kristiyano ay pawang dumanas ng tuloy-tuloy na marahas na pagbe-brainwash at pagpapahirap. Isinailalim ang mga Kristiyano sa sapilitang pag-split, pangunguryente, pagbibitin ng nakaposas at pamamaso. Inusig pa nga hanggang mamatay ang ilang Kristiyano. Isinailalim sa sapilitang pagbe-brainwash ang Kristiyanong si Xiaje pagkatapos arestuhin. Kalaunan, nang samantalahin ang pagkakataong lingat ang mga gwardya, nakatakas siya mula sa hotel, pero mabilis siyang natunton ng mga pulis gamit ang video surveillance system. Pagkatapos ay sumugod ang mga pulis sa residential compound na pinagtataguan ni Xiaje at itinaboy siya papunta sa bubungan ng isang siyam na palapag na gusali. Sa huli, napilitang tumalon si Xiaje mula sa bubungan na ikinamatay niya. 52 anyos siya noon. Pagkatapos nito, pinigilan ng mga pulis na kumalat ang balita at mahigpit na ipinagbawal sa sinuman na lumapit sa pinangyarihan o kumuha ng mga litrato. Tumangging magbigay ng impormasyon tungkol sa iglesia ang Kristiyanong si Chanyong habang iniinteroga. Malupit siyang sinampal ng mga pulis, sinabunutan siya at pinusasan siya sa pagitan ng dalawang upuang pang-interogasyon habang sapilitang nakaunat ng magkalayo ang mga braso niya. Pinaso rin ng mga pulis ang mga daliri niya gamit ang isang lighter na nagdulot ng malalaking palto sa mga daliri ng parehong kamay niya at kaya ang ilang bahagi ng balat niya ay nasunog, nangitim at nanigas. Dumanas din ang Kristiyanong si Wenwen ng malupit na pagpapahirap mula sa mga pulis habang iniinteroga. Malupit munang binugbog ng mga pulis ang mukha niya. Pagkatapos, pinusasan nila ang mga kamay niya sa likod niya. Isiningit ang isang kahoy na baras sa ilalim ng magkabilang kilikili niya at inangat ang baras ng 2 beses na nag-iwan sa katawan niyang nakabitin sa ere. Pagkatapos niyon, tinakpan nila ng tape ang bibig niya, binugahan ng usok ng sigarilyo ang ilong niya para maubos siya at sapilitang binuhusan ng tubig ang mga butas ng ilong niya kaya nahirapan siyang huminga habang umaagos ang luha sa mga mata niya. Pagkatapos ay ibinitin siya ng mga pulis sa bintana gamit ang mga posas niya na mga daliri lang sa paa niya ang nakasayad sa sahig. Pinahihirapan siya hanggang sa mas ginusto na lang niyang mamatay. Dumanas din ng malupit na pagpapahirap ang isa pang Kristiyano na si Lilin pagkatapos maaresto. Malakas na hinampas ng mga pulis ng mga sanga ng willow ang mga talampakan at ibabaw ng mga paa niya. Paulit-ulit na malakas na hinatak pataas ang nakaposas niyang mga kamay sa likod niya at marahas na sapilitang ibinuka ang mga binti niya. Pagkatapos,
Pinilit nila siyang matagal na manatili sa posisyong nakatalungko ng nakatiyad at naglagay ng ilang thumbtack sa mismong ilalim ng mga sakong niya. Nang hindi na niya makayanan ang posisyon, bumaon ang mga thumbtack sa mga paa niya, pero hindi siya pinayagan ng mga pulis na bunutin ang mga ito. Kalaunan, pinusasan nila ang mga kamay niya sa likod niya sa sandalan ng isang tiger bench at mahigpit na iginapos ng magkasama ang itaas na bahagi ng katawan at mga binti niya gamit ang isang lubid. Sa pilitang idinidikit ang mukha niya sa mga binti niya ng halos isang oras. Sa huli, napuruhan siya ng husto sa pagpapahirap kaya hindi siya makalakad o hindi niya maiangat ang mga braso niya at kinailangan siyang buhatin pabalik sa selda niya. Ang mga kasong kakalarawan lang ay maliit na bahagi lang ng kabuuan pagdating sa maraming pag-uusig laban sa mga Kristiyano na ginawa sa panahon ng panunungkulan ng mga diablong ito, sina Wang Lika, Liu Jianyang, Liao Guang at Hu Binchen. Mas marami pang Kristiyano sa lalawigan ng Jiangsu ang malupit na inusig sa mga kamay nila. Ayon sa hindi kumpletong estadistika, mula Enero 2021 hanggang Disyembre 2025 pa lang, hindi bababa sa 8,587 na Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa lalawigan ng Jiangsu ang inaresto. 3,448 ang dumanas ng pagpapahirap, 775 ang nasentensyahan, at hindi bababa sa 6 ang inusig hanggang mamatay. Para higit pang sikilin ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, naglabas ang Jiangsu Provincial Political and Legal Affairs Commission at ang Kagawaran ng Pampublikong Seguridad ng Lalawigan ng Jiangsu ng CCP ng isang kumpidensyal na dokumento noong Oktubre 15, 2025 na nagdedetalye sa pakay na panunupil laban sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa lalawigan ng Jiangsu para sa 2026. Kabilang dito ang pagpapatuloy ng zeroing out na pagbuksa at mga operasyon ng pag-aresto laban sa mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. At ayon sa mga tuntunin para sa transformasyon at reedukasyon ng mga miyembro ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa lalawigan ng Jiangsu, isa sa ilalim ang mga pinalayang Kristiyano sa hindi bababa sa 3 round ng sapilitang pagbe-brainwash. Sinusubukang pilitin ang mga Kristiyano na pumirma sa 3 mga pahayag at sinusubukan silang pilitin na itakwil ang pananampalataya nila sa Diyos sa harap ng kamera. Nagtatatag din sila ng isang may grado at klasipikadong listahan ng mga Kristiyano para magpatupad ng target na pagkontrol. Ikinakategorya ang mga Kristiyano sa mga gradong high, medium at low risk batay sa mga salik tulad ng kung sila ba ay mga leader o manggagawa ng iglesia, kung nakikibahagi ba sila sa mga aktibidad ng iglesia, kung naaresto at nakulong na ba sila dati dahil sa pananampalataya sa Diyos, at kung pumirma ba sila sa 3 mga pahayag. Isinasa ilalim ang mga Kristiyano sa iba't ibang antas ng pagmamanman at pagkontrol depende sa risk grade nila. Kabilang dito ang lingguhan o buwanang pagbisita sa bahay para magtanong o pag-i-interview sa mga pamilya at kapitbahay nila para alamin ang tungkol sa pananalig nila at kung nakikibahagi ba sila sa mga relihiyosong aktibidad. Inuudyukan at hinihikayat din nila ang mga kamag-anak at kapitbahay na manmanan ang mga ito. Kung mahuhuli silang nagtitipon, nangangaral ng ebanghelyo o nakikibahagi sa iba pang aktibidad ng iglesia, kailangan silang iulat agad sa mga pulis. Para pilitin ang mga Kristiyano na tuluyang isuko ang pananampalataya sa Diyos, nagpatupad din ang CCP ng isang Designated Responsibility Monitoring System. Itinatalaga ang mga grupo ng 5 tao para manmanan at kontrolin ang bawat high-risk na Kristiyano. Ang mga medium-risk na Kristiyano naman ay minamanmanan at kinokontrol ng mga grupo ng 3. Minamanmanan nila ng real-time
kung nasa bahay ba ang mga medium risk at high risk na Kristiyano at kung nagtitipon ba sila, nangangaral ng ebanghelyo o nakikibahagi sa iba pang aktibidad ng iglesia. Isa pa, dinagdagan ng CCP ang bilang ng mga video surveillance camera na naka-install sa paligid ng mga tirahan ng mga high-risk na Kristiyano. Mahigpit na minamanmanan ang bawat kilos nila ng real-time. Mula nang ipatupad ito, pinalala lang ng dokumentong ito ang kalagayan ng mga Kristiyanong namumuhay na sa isang mapaniil na kapaligiran, nag-iiwan sa kanila sa isang kalunos-lunos na kalagayan. Ginagamit ng Jiangsu Provincial Political and Legal Affairs Commission at gagawaran ng pampublikong seguridad ng CCP ang mga kasuklam-suklam na pamamaraang ito ng walang tigil na panggigipit at matinding pagtugis para ikulong ang mga Kristiyano sa isang hindi nakikitang bilangguan na kontrolado ng CCP sa mainland China upang makamit ang masama nilang layon na lubusang i-zero out at puksain ang mga Kristiyano. Isa silang grupo ng masasamang demonyo na salot sa mundo ng mga tao at malupit na umuusig sa mga Kristiyano. Iyan lamang para sa programa ngayong araw. Salamat sa panonood ng episode na ito. Manatiling nakatutok sa ang bagong kapanahunan at manatiling nakatutok sa ang mga katunayan ng mapaniil na pag-uusig ng CCP sa mga Kristiyano. Magkita-kita tayo sa susunod na episode.